Hindi namin hahayaang mahuli kayo sa impormasyon. Most talked about places, things, and events, alamin yan sa Brighten. Life-saving tips and advice, pakinggan yan mula sa Brighten. We will brighten your minds with the top 10 of anything and everything under the sun. Be bright! All these and more on Brighten, the countdown of the information for everyone. Alright, magandang hapon po sa lahat ng nakikinig ng Brighten dito lang sa Bright FM 91.9, ang Archdiocesan Radio Station. This is DJ Sherwin. Hello! Welcome to your favorite Friday afternoon habit, Brighten. Kasama niyo pa rin ang maganda lang, DJ Sarah. Yan, hindi na pwedeng lumagpas doon. Maganda lang daw. Welcome back, DJ Sherwin. Yes, I'm happy to be back. Yes, we're happy too. Yes, I'm excited for this afternoon episode. Yes. So para po sa mga gustong makapanood ng FB Live namin via Facebook Live, i-like at i-share nyo na rin po ang aming official Facebook page. It's www.facebook.com/Brighten919. Nandyan yung mga nagdaan nating episodes na maaari nilang balik-balikan. Kung mayroon naman silang mga nais batiin, maaari nilang i-comment yan sa ating Facebook Live video. Hihintayin namin ang mga yan, di ba, DJ Sherwin? Yes, indeed. So naman, di ba dito nga sa Brighten, hangad natin ang mga kaligayahan ng ating mga Brighteners. Kaya naman, uumpisahan natin ang hapon na to sa pag-greet sa ating mga solid Brighteners. So, hello sa mga nakikinig. So, hello! Wala akong gustong ibang batiin, kundi yung lola ko in heaven. Yes. Yan, 9th day na ng simula nang mamatay siya, Yes. simula nang mamaalam siya. So, I miss you so much, Lola. And sana magpakita ka sa akin. Ganon? Oo, talagang pinagpe-pray ko yan, no? Let's pray for magiging okay din ang lahat. Sabi nga, Yes, Sherwin, ako exactly. marami-rami yung mga nagpapabati sa akin. So, umpisahan ko na. Hello kila Doc J, Ma'am Nancy Vergara, Ma'am Joy Torres ng Apalit. Hello din sa Domingo B. Flores District Hospital, lalong-lalo na kay Ma'am Mary Ann Sunga. Hello din kay Edeline Lucas of Kalumpit sa Pangbayan. Galing yan kay Nancy Vergara. Hello din kay Sir Khalid. Hello, engineer. Thank you for listening. Gayon din kila Kuya JR, Kuya Romel, and Kuya Ian na nasa Holy Angel University ngayon. Hello din kay Ate G of Asia Phil. Hello, Ma'am Lindsay, Ma'am Jessica, and Ma'am April of Dole. Hello din kay Sir Glenn. Hello, Tita Finesbury ng San Roque Arbol. Hello din kay Ma'am Eloisa Galang, Sherwin. Hi, Ma'am Eloisa. Yes. Yes, and meron ka ba mang i-hi sa? Yes, hello to Rizal Salas. Galing yan kay Jaisel Angeles. And of course, hello to the very supportive, super bait, ang guwapong-guwapo, Among Kenneth Alden. Hello po. Wow. Yes, Hello po, wonderful talaga. Among Kenneth Alden Richards. Yes, Huwag mo kalimutan nga itugulong yung yung letter N and yung Richards. Oo syempre. nga naman. Oo, sige. Lagi yung si Among Kenneth nakikinig sa atin dito sa Brighten. Kaya Tama. maraming salamat, Among. And of course, Sherwin, bago natin na makalimutan din, di ba dito sa Brighten, kapag kakaarawan mo, hangad lang namin ang kaligayahan mo. Kaya Exactly. naman, batiin muna natin ng isang happy birthday ang mga Brighteners natin. Lalong-lalo na kina Ninya Tiglaw, ng Colgante, Batasan. Galing yan kay Ma'am Nancy Vergara. Happy birthday din kay Christina Margarita Bautista noong February 6. And of course, happy birthday din kay Sir Terry June Sunga noong namang February 1. Galing yan kay Ma'am Mary Ann Sunga. Yes, binabati ko naman ang aking grandmother, yung isang grandmother, no? Sa father's side, noong February 3. Okay. Birthday niya. Hello po kay Apong Belia Limson. Happy Ayan. birthday po. And happy birthday din, advance happy birthday kay Ma'am Cheng Quizon ng Office of Civil Defense Region 3 sa Alam Monday. ko, birthday ni Sir Nigel ng OCD, oo. Okay, so happy birthday din po and advance happy birthday also to Sharadane Danan Wow. sa Valentine's Day. Wow! So it's a double celebration for Ate Shara, Yes. right? Ayan, batiyan ko naman yung nakiki-Facebook Live sa atin. Sige lang. Pabati naman daw sa mga kasama sa trabaho ni Kuya Jesse Buga, si Jen and si Lady. At
kasama din ng yung mga busy din ngayon, mga kasama sa trabaho ni Kuya Makisig. Hello, nakikinig. Sabi ko, isend lahat ng pangalan. Pero hindi pa nagsisend. Baka kasalukuyan pang nagwe-welding. Baka mapaso kasi dahan-dahan lang. Dahan-dahan muna, no? So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Anyway, Sherwin. Yes. Pebrero na. Sa'yo pala yun. Oo, sa akin yun. Hindi ko nakita. Kasi babatiin ko sana si Kuya Ross P. Sampang. Okay. Sabi niya, Maya pa oras po. So, Maya pa oras mo naman po. yes, Maya pa oras po. And, salamat po king pamakiramdam. Yes. Pebrero na, DJ Sara. Yes. Malapit na din ang araw ng mga puso. Panahon na naman ng pagmamahalan, DJ Sherwin. Tayo ba? Anong panahon yung... Pagmamahalan ng isa't isa, ng sarili. Pagmamahalan ng kaibigan. Oo, di ba? Marami tayong ganyan. Alam ko, nabanggit mo na yun, no, yung mga bagong handog ng Brighton sa ating mga tagapakinig, di ba? Sa DJ Sara. Naumpisahan na yan nung nakaraang Biyernes, yung ating Ask DJ Sara and DJ Sherwin. At saka yung ating Kaganang Fun segment, di ba? Yes, unfortunately, hindi kita nasamahan sa mga ganon. Yeah, pero I'm so excited, no, na ma-experience yung ganong... masaya. Yeah, yung mga ganong segments natin dito. Okay. Alright. Kung mayroon silang mga nais itanong sa atin, maaari nilang ipadala yan sa atin at sa abot ng aming pong makakaya, sasagutin natin yan, DJ Sara. Yes. Dahil panahon ng pag-ibig, marami din ang mga nagre-request sa ating mga literary works. Wow! Yung mga tula natin, di ba? Writer na tayo ngayon. Wow, feeling, oo. Kaya naman, Sherwin, kaya naman pagbibigyan namin kayo mga ka-Brightoners, isang tula para sa mga bumabalik. ayan, kasi nakaraan yun yung mga binabalikan. Binabalikan. Ito naman, yung handog natin sa kanila ngayon, yung mga bumabalik. Oo, para sa unang kaganapan, na i-post na natin yan sa ating Facebook page, yung mga ilang literato mula sa inyong UA concert, di ba? At ang iyong dahilan o pagpapatotoo kung bakit nga ba isang kaganapan ito. Yes, sabi ko nga sa post no, ng Yes. Brighton, yung Music and Unity, the Sound of UAC, UA Choral in Concert, it's one of the parang most memorable no events sa buhay ko. Kasi we were able to sing in front of many people. Yes. We were able to share our music and the music of Sir Joseph Erwin Limpin. And thankful kami no na isinali nila kami in spite of alumni members na kami, pero we still had the chance to sing with the current members of the UA Choral. Ayan. And yes, thank you. And yung masaya pa doon sa napakaraming magandang comments, no? Oo. Napakaraming magandang reviews. And knowing you, Coral, Yes, diba? tama. Talaga naman, ipagmamalaki. Kaugnay din yan, Sherwin. Ako din, may mga ilang larawan na mula doon sa medical and dental mission na aking kinabilangan. So, kung gusto niyo pong makita yan, i-check niyo pong muli ang aming Facebook page. So, maraming salamat ulit sa CAPS, Buklod Kapampangan Association, and of course, sa Santa Maria Archive Team. And Sherwin, for this Friday, mabilisan lang, ikwento ko sa iyo kung saan ako nagpupunta ngayong nakaraang linggo. Sige, go Nung lang. nakaraang Thursday, galing ako sa may Porac. Sa Sapang Uwak, Sitio Pidpid, Sapang Uwak, Porac. Kasama ko yung archive. Sinama nila ako sa isang event, and it's an outreach activity. Isa siyang outreach activity para sa mga Aita community in Porac. Kaganapan talaga ito kasi isang lugar na naman yung narating ko at nabisita ko yung mga kapatid nating Aitas sa Sitio Pidpid, Porac. Nakakilala pa ako ng mga Koreans. Wow. Annyeonghaseyo. Kaganapan talaga ito dahil kahit magkakaibang bansa na, magkaibang kultura, yung sa pagtulong nagkakaisa eh. Nakakataba ng puso at ng pisngi, oo, na marinig mismo sa kanila na nabibilib sila sa kultura nating mga Pilipino. Yung pagiging masiyahin natin kahit sa simpleng bagay lang, yung malugod nating pagtanggap sa mga bisita, yung kahit ibinigay na sa'yo, ibibigay mo pa sa iba kasi mas kailangan niya. Yung kahit gaano kahirap ang realidad, kinakaya pa rin nating magmahal ng kapwa at hindi lamang magmahal ng ating sarili. Ilan lamang yan sa mga ugaling Pinoy na nagsilbing inspirasyon sa iba na talaga namang maipagmamalaki natin at dapat nating ipagpatuloy, di ba, DJ Sherwin? Yes. Yung outreach activity na ito ay nakasentro dun sa inaugurasyon ng bagong mga banyo at saka poso para sa mga kapatid nating Aitas. Pero bago yun, mayroon na ring iba't ibang programang inihanda yung mga Korean students para sa mga Aitas. Dinaluhan din ito ni
Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo and our Governor Lilia Baby Pineda. So yun, maraming talagang pumunta and ang saya dahil nga it's an outreach activity at nakausap at nakahalubilo mo yung mga ITAS. Tuwang-tuwa talaga sila, Sherwin. Promise. Yung saya nila, hindi mo hindi mo matatawaran. Oo. At kaugnay niyan, Sherwin, kung yan ay naganap noong nakaraang Webes, kahapon naman, meron din akong napuntahan. Oo. Medyo gala ako, no? Ibahagi mo naman yan, Ayan, di of ba? course. Para ma-inspire din yung mga Brightoners natin. Oo, isa pang kaganapan, no? Nagkaroon ako ng pagkakataon para mapanood ang isang kayamanan ng kulturang Kapampangan. This is said to be the best long Kapampangan zarzuela ever written. Written in 1901 by Juan Crisostomo Crisot C. Soto, the father of Kapampangan literature. Zarzuela is a mix of song, dialogues, and dance. That's why watching this zarzuela entitled Alang Diyos was an amazing experience. It shows and yes, wow naman talaga kasi it shows and reflects Kapampangan, our culture noong mga nakaraang taon, Yes, diba? oo. Mga nagdaang sabi nga, It mga was panahon, written in what year? 1901 pa Oh, kasi siya. remember that, di ba? More than a century na. Totoo Oo. yun. Makikita mo rin dito yung Spanish influence sa buhay natin. Yung mga buildings, Yes. yung bahay, yung kasuotan, yung mga balaban. I saw the wardrobe mo talagang. Diba? Oo. Sa ating mga salita at yung hilig natin sa mga selebrasyon. Magkahalong luha at saya. Yung karanasan ka sa panonood na to kasi yung emotions mo talaga mapapaikot niya eh. Habang nanonood ako, naisip ko na ito yung kultura at talentong Kapampangan na ipagmamalaki mo talaga. Yung Alang Diyos ay isang love story talaga pero sa kasamaang palad, ito ay medyo masalimuot. Medyo yung tragic. ending niya, yes, Oo. tragic kasi yung mga sarsuela, ganun yata yung pinopoint nila. Yung ilan sa mga katagang natandaan ko sa panonood ito, yung mga linya na in Kapampangan na, wa, tutu, ating Diyos amalugod, mamarusa ketang bukod, mamatula king malungkot. Diba? Doon pa lang sa mga kataga na yun, DJ Sherwin, parang ang lalim. Ang lalim talaga. It's a reminder that there are times that we feel na walang Diyos dahil sa sakit o hirap na ating nararanasan. Pero hindi, mayroong Diyos. Sabi nga, merong Diyos na nagre-reward dun sa mga mabubuting ginagawa natin at punishes sa mga pangit na ginagawa natin. A God that rewards the good and punishes the wicked. So maraming salamat sa Santa Maria Archive team again sa pagsama sa akin, lalong-lalo na kay Ma'am Annie Soto for our tickets at sa buong sapni ng Crisot Literary and Cultural Foundation. Sa mga gustong manood, pwede pa po. I-search nyo lang yung Alang Diyos sa Facebook. Makikita nyo yung mga details dyan. Sure. Yes, and binabati ko si Kimberly Mago na I personally know her. Siya yung bida, di ba? Oo, siya yung bida. I Ang personally galing. know her. Ang galing, Nabigla sobra. nga ako na wow, theater actress pala si Kim. Hello din kay Ate Julie Cortez and Kim are best friends. Okay. And then dun sa event kahapon, nakita ko pa si Archbishop Florentino Lavargas. Wow. Nandoon He siya. watched And ang ganda talaga. Ang ganda nung story. Ang saya na isang kaganapan talagang event yon. Limited lang yung time pero kung pagkukwentuhan talagang ang dami kong maikukwento. So maraming salamat po ulit. Hi ko din si Trisha Soto, nandun siya. And gaganap siya later and sa Saturday. Oh, meron pa. Meron siyang Ayan, role. habol po tayo dyan, ha? Okay, So, example lang yan, no? Sa isa din kaganapan, no? Na experience mo. And tutok lamang po kayo dahil marami pang mga kaganapan, events ang aming ibabahagi. And hanggang mamayang alas 5 no sa magsi-share tayo ng mga tips, 'di ba? Oo naman. Kung paano ba maging masaya yung Valentine's natin together with the questions. Naman, Oo. Sherwin. Pero i-promote lang natin ang mga susunod pang mga kaganapan. Kay Doc J. Torres, yung libreng bunot niya ng ngipin sa mga unang 20 na darating sa kanyang clinic Ayan. sa Apalit. Ayan. So, unang 20 po every Mondays to Saturdays. Ayan, so it's Show Truck Experience the Four-Wheel Fun which will be held on February 18 this Saturday na. Yes, Oo. this Saturday Next sa Walter Saturday. Mart. Ayan, so Walter Mart, City of San Fernando, Pampanga. Ayan. So,
Ayan, Sherwin. Ngayong panahon ng Pebrero, panahon ng pag-ibig, maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na nagmamahal sa amin at sa Brighton. Hello muna kay Dennis, kay Alex at kay Rainier. Kayo po ang rason kung bakit ang aming Biyernes ay laging masaya. Sa aming pagbabalik, bagong listahan ng aming gagawin. Hindi ka naman kagaya niya namang iiwan, hindi ba? Manatiling nakatutok sa Bright FM 91.9 sa Brighton at sabay-sabay natin itong alamin. Do you want to make a difference on your business? Make it brighter with the Archdiocese of San Fernando, DWBL 91.9 Bright FM. Be heard, be different, be successful with DWBL 91.9 Bright FM. For inquiries, please contact Ms. Janet D. Bautista at 0977-846-8160 or visit us at 4th floor DSF Building, City of San Fernando, Pampanga. Make your business much better. Advertise now. Mayap abak Maya paugtu, mayap abeng, ini ing Bright Light News. Santo Papa, Mika Kapanawsan, Santa Iglesia, Penimunan, Habagat, Pasibayong Pauranon, Biyaya Liwang Balita, King Mabilog a Pampanga, Ampon Santa Iglesia. para karing kabalen ampon talasalpan tayo. Pakibalwan la ring impormasyon, akinalap ta ring DWBL-FM 91.9 News Team, King Bright Light News. Pakiramdaman balang Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ning abak, alas 12 ning ugtu, alas 3:30 ning gat panapon, ampon alas 6 ning bengi. Kaya Berichin Nugid, ampon Sherwin Limson. Bright Light News, Henimu King DWBL-FM 91.9. Bakit ba may lungkot sa iyong mga mata? Ako kaya'y di nais makapiling sinta. Di mo papansin ako sa'yo'y may pagtingin. Sana ang tinig ko'y iyong dinggin. Ako ngayon'y hindi mapalagay, pagkat ang puso ko'y nalulumbay. Sana ay pagkaingatan mo ito at tandaan mo ang isang pangako. Pangako, hindi kita iiwan. Pangako, di ko pababayaan. Pangako, hindi ka na mag-iisa. Pangakong magmula ngayon'y tayong dalawa ang magkasama. Ano ito nadarama ko? Ako kaya'y nahuhulog, umiibig na sa'yo. Sa tuwing kasama ka'y anong ligaya. Sana sa akin ay magtiwala. Kung tunay man ang nadarama mo, mayroon akong nais malaman mo. Ang aking puso
Pangako, pangako, hindi kita iiwan. Pangako, di ko pababayaan. Pangako, hindi ka na mag-iisa. Pangakong magmula ngayon'y tayong dalawa. Pangako, hindi kita iiwan. Pangako, di ko pababayaan. Pangako, hindi ka na mag-iisa. Pangakong magmula ngayon'y tayong dalawa. Ang magkasama. Pangako. Kayo po ay nakikinig pa rin ng Bright 10, the countdown of information for everyone. Kasama nyo pa rin ang maganda lang, DJ Sarah. Kasama rin ang nag-iisa at wala ng iba. Meron na akong title, ha? DJ Sherwin. Sa ating mga tagapakinig via airwaves, ang awiting ating narinig ay Pangako ni Regine Velasquez. Nirequest yan ng ating avid listener na si Ma'am Nancy Vergara. Pero bago tayo magtuloy, Sherwin, batiin ko lang ng mabilisan. Hi to Karen Nirvana, Alain Wanta, and hello din kay Tita Alma Gozun. Sabi niya, inaabangan niya daw kasi ako every Friday, simula last Friday lang. Oo. Sabi niya, pabati naman daw ang love of her life. Advance Yes. Happy Valentine kay Benji Gozon Jr. at sa mga anak niyang sina Nina, Algie, Klein, Angeline, Shannon at Al Vincent Gozon. Salamat daw ng marami. Salamat din po sa inyong pakikinig. And Sherwin, nakalimutan kong i-greet kanina ng Happy 5th anniversary ang mga may sala sa mga wapoys kong larawan. Ang mga kasama natin sa mga Archdiocesan events. Ano yun? Ayun, yung anniversary of the canonical Coronation coronation. of Virgen de los Remedios, Christ the King, and Imposition of Imposition Palio. at marami pa pong iba. Kasama ko din sila sa iba't ibang kaganapan. So, Sherwin, happy anniversary sa Santa Maria Archive Team. Hindi ko alam Santa Maria pala yung ginigit mo. Oh. Ayun, so happy anniversary kila Kong Nomer, kila Kuya Jack, Kuya Vic, kay Kuya Makisig, kay Francis, kay Tita Eileen, kay Peter, kay Enzo, kay JM, kay Paul, kay Kuya Jeff, kay Richard at kay Sir Dance. Happy 5 years. Alam mo naman sa witness tayo kung paano ka-passionate, no? Oo. Yung Santa Maria Archive Teams. Sa kanilang pinaglalaban, Yes. sa kanilang volunteers, ano yun? Volunteerism. Oo, Oo, di ba? Oo, yung mga tipong kahit gutom na, carry pa. di ba? Sherwin, so, So, okay. yan, yung kanta po na na-play kanina over the radio is entitled Pangako. Pangako, Sherwin. Mga pangako na ang sarap mapakinggan, ang sarap paniwalaan, hindi malaman kung alin sa mga ito ang katotohanan. Where do broken hearts go? Pangako na sabay nating binuo, pero ngayon unti-unti nang gumuguho. At eto ako, mag-isa na lang sa laban na ito. Ang sakit nga naman ng mga pangakong hindi nagkakatotoo. Totoo yan, Sherwin. Asa much level 500 tapos hindi naman pala totoo. Buti na lang dito sa Bright 10. Mga pangako namin hindi namin hahayaang mapako. Kaya naman, ililista na natin ang top 10 frequently asked questions about love and relationship. So, mag-start na siguro tayo Yes. sa ating Bright 10 number 10. Paano mo malalaman kung laban pa o tama na sa isang relasyon? Say something, I'm giving up on you. Ayan.
Paano nga ba, DJ Sherwin? Depende kasi yun sa tolerance ng isang tao. Kung hanggang saan yung pasensya niya. Kung saan yung kaya niyang itiisin para sa taong mahal niya. Kapag worth it pa, may sakit kasi na worth it naman kaya laban pa. Pero pag may sakit din naman na hindi na worth it, yung mas nasasaktan ka na lang, pag ganun, bes, tama na, di ba? Para kapag parang yung ganito, yung mas sobrang sakit na pero pinaglalaban mo pa, parang yung pag-aayos mo to sa isang sirang baso Yung nabasag, you know na pwedeng Maayos mo pa, yun, oo. pero habang inaayos mo yun, masasaktan ka sa bawat pieces na ilalagay mo. And then, sa sobrang sakit na susugatan ka na lang, then eventually, magka-crack din ulit yun diba? And kahit na mabuo siya sa may lamat na. Oo. Tanungin mo yung sarili mo kung mahal mo pa ba siya. If the answer is yes, then give it at least one last major final try. Wow, one last major final try before calling it quits. In the end, if you give up but your love for one another was real, you'll find each other again. Sabi nga ng isang kaibigan ko na talaga namang kakapupulutan ko ng mga words of wisdom. Sabi nga, there is value in perseverance, but there is also value in letting go. Wow. So yon, mabilisan lang. Paano mo malalaman kung laban pa o tama na sa isang relasyon? Natanong mo na ba yan minsan sa... Oo naman. Oo naman. Parang dahil nga frequently, di ba? Oo. Laging natatanong yan ng mga broken hearted. Parang mo naman sinabing broken Hindi naman siguro. Yung Hindi mga in kasi love sa din. isang relasyon talaga, kasama yun. Tama. So, depende pa rin yun sa tao. Kasi merong mga tao na hanggang dito lang yung hangganan. Meron naman na hanggang dito lang. oo. So, depende sa tao kung saan niya iisipin na, ay, tama na, sobra na. So, yun. So, ang susunod natin, 9 years, 8 years, 1 year, 1 month, 2 Oo. months, 4 months. Ang ating Brightsen number 9. Nasusukat ba sa tagal ang tatag ng relasyon? How long will I want you? As long as you Para sa akin hindi ko lang alam sa'yo, Oo. mag-agree ka na lang Oo ha? naman, oo. Hindi sa tagal nasusukat yon, pero ikaw pala sumulat nito. No? Oo. Yun, hindi naman sa tagal po nasusukat ang tatag ng isang relasyon. Yun kung gaano kalalim ang pinagsamahan nyo. Mayroon kasing nagtagal nga pero wala namang seryosong napag-uusapan. Kumbaga, kung oras lang ang pundasyon at wala yung ibang bagay gaya ng tiwala, pasensya, hindi nito masisiguro na matatag nga ang relasyon nyo. Okay. Baka naman nga 4 years kayo, pero once a month lang naman kayo magkausap. Ano yun? Depende pa yung parang Hindi, ano yun, kung baga sa magkarelasyon kayo pag naiinip siya. Okay. Tapos kapag ka masaya siya, ay, break tayo, gano'n. So, napag-uusapan lang yung mga bagay-bagay once a month. Totoo. Di man lang once a week, no? Parang grabe naman yata yung mga ganung Uy, mga- meron kayang ganyan. Meron ka, no? May kakilala ka? Tapos pares lang kayo ng address. Ibig sabihin, may time kayo, Oo. may lugar, pero hindi nyo pinipiling magkausap. Pag ganun, girl, girl gising. Oo, sige. Hindi healthy yung ganun, no? Hindi nasusukat siya sa haba ng pasensya ng bawat isa sa isang relasyon. Sabi po yan ni Ate Janet. Sa pasensya daw, no? Nasusukat yung bawat relasyon. Sabi naman ni Shane, hindi yung iba nga dyan ang tagal magkasama pero mas marami yung unhappy moments kesa sa happy moments. Tama, di ba? Sabi naman ni LM, no! But it can help the relationship by giving it more experiences. At dahil dyan, ihay lang natin si Engineer Khaled. Nasa bahay daw sila nakikinig kasama yung wife niya na si Lenny and yung son niya na si Amer. Ayan. So, ayan po, yung ating Brightsen number 9 nasusukat ba daw sa tagal ng relasyon ang tatag o nasusukat daw ba sa tagal ng pagsasama ang tatag ng isang relasyon? Let's now move on to our Brightsen number 8. Paano kung hindi ikaw ang priority? Sino ang iibigin ko? Maraming pwedeng puntahan yung tanong na ito Pwedeng priority niya ay yung family niya o kaya yung career niya. Pero sa kabilang banda, pwede rin naman kaya hindi ka priority kasi isa ka lang option. Aray, masakit yun, di ba? Kung nakakabuti naman sa inyong dalawa yon, okay lang. Kumbaga, patience lang. Pero kung yung priority niya, pansarili niya,
magiging happy ka ba doon? Alam mo na dapat yung sagot niyan at mapapansin mo sa isang tao kung sino or kung ano ang priorities niya. Yes. Ito daw ang Ito mga iba't ibang senyales na isa ka lang hamak na option at hindi priority. Tagos yung sakit nun, Hamak, parang option lang talaga, no? Oo. Number 1, most of the time you spend with him happens last minute. Kumbaga kapag ka may oras lang siya, dun lang pwede. Oo. Uy, pwede ka ba ngayon? Date naman tayo, Oo, di ba? ganon. Yung tipong hindi ka naman ready, pero sige, go lang. Oo. Pwede rin naman na he wants to know your plans but still won't make any with you. Plano lang ng plano. yun. Hindi ka naman pala kasama. Oo, cool. Drawing lang ng drawing, hindi naman makulayan. Oo, di ba? You're not the person he takes to big events. Halimbawa, kapag ka family reunion. Pag anniversary ng nanay niya. Oo, pag birthday tatay niya. Yes, hindi pag ka birthday niya. invited. Oo, diba? Alam mo na nun, isa ka lang option. Next, he or she frequently bails on things that are important to you. Ano yun? Charot. Ano yun? Di ko naintindihan. Hindi. Yung kapag ka, parang hindi niya masyadong pinapansin yung mga importanteng bagay. Kumbaga wala lang siyang, siguro yung sumo total nito, walang care sa'yo mismo. Yes, oo. Hindi niya inaalam yung pagkatao mo. Mhm. Unless there's something he wants, it will take him forever to respond to you. Halimbawa, nag-text ka, nangangailangan ka ng tulong. Hindi ka niya pinapansin. Pero kapag ka siya may kailangan agad-agad sa'yo, ay, tatawag yan. Oo. Magpa-flood messages pa yan. Kung pwede kang tawagan sa messenger, kung pwede kang tawagan sa phone, pwede nilang Oo, gawin kaya yan. tinext mo siya ngayon, nag-reply siya after 3 hours. Sorry Oo. babe, kumain lang ako. Wawa nung kinain mo, buffet. O kaya, sorry babe, naligo lang ako. Ay, wow, ano yung niligo mo? Swimming pool. Swimming pool. Beach pala. Punta Nagbayad ka ka ba? Zambales, Oo, ganon. pumunta ka ba ng Zambales? Oo, ito pa. You're the one making all the effort. All the effort to talk Parang to him. one-sided to see him. effort, no? Yes. Oo. To talk to him, to see him, to make him smile. Parang to you're surprise him. Oo, parang or- you're always the one na nagte-text sa kanya sa umaga. Yes. 'Di ba? Ikaw laging nauubusan ng load, Mm. ganyan. So, alam mo na yan. And then, you make excuses for him constantly. Ito, nangyayari to, yung halimbawa, ayun, yung connected siguro dito sa most of the time you spend with him happens last minute. Halimbawa, may ginagawa ka, then suddenly bigla siyang nag-aya. Ikaw, dahil mahal mo siya at gusto mo siyang Iiwanan makasama. mo yung ginagawa yun. mo. So, maghahanap ka ng excuse para makasama siya. Yes, oo. So, isa ka na namang option doon. So nag-agree ka sa kasabihan na walang taong busy. Depende lang yan sa priority. Yes. Kaya tayo merong Brightsen number 8. Paano kung hindi ikaw ang Oo, priority? 'di ba? Meron pa DJ Sherwin. He accuses you of being crazy when you stand up for yourself. Halimbawa, meron ka mga prinsipyong hindi katulad ng prinsipyo niya. Pinaglalaban mo yung sayo. Then sasabihin niya, ay mali ka, ay hindi tama. Anong pinagsasabi mo? Oo. Ito yung tama, di ba? Oo. Ayoko yung mga ganyan tao, no? Yung wala nang nakitang mali. Ay, wala nang nakitang tama. They always see what's wrong. Sabi nga nila sa 10 tama, isang mali, yung matatandaan yung isang mali. Mhm. Diba, Sherwin? Eto pa, he never remembers anything you tell him. Like for instance, kinuwento mo na ng 10 beses yung love story nyo nung ex mo kung bakit nagtapos. Pero kahit isang detail, hindi niya maalala. Ay, hindi kanya priority, girl. And the last one, he makes you unhappy most of the time. Sabi nga ni 8765, masyakit naman yun. Pero po kasi malay natin, may kailangan lang talaga siyang i-prioritize ngayon. As long as it's not someone worth getting jealous over. GRRRRR. Ano ba yung hindi dapat ipagselos? Kapag ka yung alam Yung mo, family siguro or career? yes, family, career, and yung growth niya mismo personally. Pero yes. if that's another person, that's no-no. Yes, baka naman na yan, third party, di ba? Oo, sabi nga, we have the right to choose. At kung hindi tayo ang priority, wag na natin silang i-prioritize. Let's use our time to the people na nagmamatter at nakaka-appreciate sa atin. Yung mga tao na handa nilang sabihin sa atin na, ay, you're the most beautiful girl that I've ever met. Mga ganon. Ikaw na yung gusto kong pakasalan. Oo, why waste time to the people na hindi man lang maka-appreciate sa'yo, di ba? Siyempre, dun ka dapat sa mga nakaka-appreciate at nagpa-prioritize sa'yo, kumbaga alam yung worth mo. Huwag kang magpadala sa I love you niya. Magpadala ka sa actions niya. Yes, that's right. Oo. So, that's it for our Brightsen number 8. Let's now move on to our Brightsen number 7. Paano ang gagawin kung na-fall out love ka na sa partner mo? Mhm. Di ba? I can make it through the rain. I can make it may
love ulit siya sa akin. Ano ba, Mariah, Sherwin? Mariah yan sa diba? Favorite mo sa. Naman. Yes. Ask yourself kung anong dahilan. Bakit, di ba? Mhm. Bakit hindi niya ka na mahal? Mhm. Bigyan ng second chance ang sarili mo para mahalin siya ulit. Is that possible? Oo. Possible naman yan. Pwede yan. Kung susubukan. Oo, di ba? Bigyan ng space ang sarili para makapag-isip. So, space is really real, no? Oo. Kasi yung iba sinasabi nila, di naman totoo yung space na yan eh. Kasi siguro kailangan yung space kapag ka sobrang, kumbaga mainit na yung Oo, sitwasyon ninyong dalawa. Pag sobrang sikip na, kailangan Oo. magka-space muna, di ba? Totoo yun. Kahit Sherwin. naman tayo pag masikip, di ba? Parang ayaw na, parang di tayo makahinga ng Oo, kaya nga mabuti. merong tinatawag na leave, vacation break, Oo, ganyan. diba? Kasi kailangan mong magnilay-nilay. Oo, kung wala, sa mga kung, bagay-bagay. kung walang espasyo sa mundo, Oo. matagal na tayong namatay siguro. Totoo yun. Mm. Better tell her or him the truth that comfort her or him with a lie. Sabi nga, mabuti pang masaktan na ako sa katotohanan kaysa maging masaya sa isang kasinungalingan. Tama. Kung Kasi ngayon, malalaman at malalaman din, di ba? kung ngayon pa lang wala ka ng feelings, better kung sabihin mo na. Oo. Kesa sa umasa siya na mahal mo pa siya, Mhm. di ba? Mhm. May So, texture. according to 9986, ako po personally na-experience ko na ito. Mhm. Let me tell you, it hurts my heart and filled it with guilt and shame. But in the end, I had to tell her that my feelings have slowly gone away and the reason how it happened. Diba? Explanation lang. Totoo Oo. yun. No matter how hard it is to tell the truth, I had to. Oo, tama to, no? Because I didn't want to hurt her more than I already did. I had to tell her the truth, especially when she said those 3 heartbreaking words, I love you. Ay, ang sakit naman. Pero ganun talaga, kaysa naman na patuloy niyong ipaglaban yung relasyon, pero alam mo sa sarili mo na hindi mo naman talaga siya mahal, mas lalo mo lang sinasaktan. Mas lalo mo lang siyang sinasaktan habang tumatagal. So, that's it for our Brightsen number 7. Let's now have our Brightsen number 6. Paano siya babalik sa akin? Ay, kakagaling mo lang ba sa isang breakup? Hopya ka rin ba na magiging okay pa kayo? Gusto mo ba siyang bumalik sa'yo? Pero paano, di ba? Destiny na ang bahalang maglapit sa inyong dalawa. Sabi nga ni Leia sa On the Wings of Love, pag mahal ka, babalikan ka. Panahon din ang makakapagsabi kung okay na sa inyo ang magbalikan. May pagkakataon kasi na kahit gusto mo nang makipagbalikan, hindi pa healed ang sugat ng kahapon. Babalik siya sa'yo kung meant to be talaga kayo. Babalik din siya sa'yo kapag na-realize niyang nasa harap na pala niya yung karapat-dapat, pinakawalan pa niya. I miss you. Can we see each other? How are you doing? Yan yung mga madalas nating gustong sabihin sa ex natin eh. Pero lahat ng yan walang maitutulong, DJ Sherwin. Yes. Kasi you don't have to make yourself appear needy. Makukulitan siya, baka lalo siyang lumayo sa'yo imbes na bumalik. O kaya naman, bumalik lang kasi naawa siya sa'yo. Gusto mo ba yon? Hindi kailanman magiging pagmamahal yung pagiging no? Yung maawa. Maawa, di ba? Iba po ang maawa sa pagmamahal. And asa naman yung pride mo kung kaya ka lang siya nagstay sa isang relasyon is dahil naawa siya sa'yo. At isa pa, medyo makapal din yung mukha ng isang tao nun, no? Yung babalikan ka niya kasi alam niyang kailangan. Naawa siya sa'yo. Pero Siyempre, it's a no-no. Dapat ang relasyon is always a give and take and it's always for 2 people. Hindi lang Yes. pwedeng isa. Mhm. Diba, Sherwin? Mhm. So that's it for our Brightsen number 6. Paano siya babalik sa akin? So, i-recap muna natin ang ating number 10 to 6. Number 10, paano mo malalaman kung laban pa o tama na sa isang relasyon? Number 9, masusukat ba sa tagal ang tatag ng relasyon? Number 8, paano kung hindi ikaw ang priority? Masakit yun. Paano ang gagawin kung na-fall out of love ka na sa partner mo for number 7? And number 6, paano siya babalik sa akin? There you have the top 5 frequently asked questions about love and relationship. 5 katanungan pa lamang iyan na ang hirap ng bigyan ng kasagutan. 5 pa, dito lang sa Brightsen, the countdown of information for everyone. We will return. Stay tuned. Girl, be heard, be proud, and believe in yourself.
Let us sit down and talk. Join us as we tackle equality, empowerment, preparedness, health and wellness, as well as practical tips for girls and their loved ones. Cause every Saturday 45 in the afternoon, it's all about her, it's all about me, and it's all about you. It's a girl thing. Makiramdam king sunis ning milabas. Balikan tala ring panalala ng gintong napon. Nostalgia Filipina. Balang Miyerkules, alas 7:30, kiniking kay Katamong Radio 91.9, Bright FM. You're the one that never lets me sleep. To my mind, down to my soul, you touch my lips. You're the one that I can't wait to see. Would you here by my side? I'm in ecstasy. I am all alone without you. Days are dark without a glimpse of you. But now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom, the morning shines, and I can see. Tu amor is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Tu amor is like the river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Play reminds me of the things that we've been through. Oh, in my mind I can't believe it's true, but in my heart the reality is you. 'Cause I am all alone without you. Days are dark without a glimpse of you. But now that you came into my life, I feel complete. Flowers bloom, the morning shines, and I can see. Oh, amor is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Tu amor is like the river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Tu amore, tu amore, tu amore. That flows down through my veins. I feel the chill inside. Magandang hapon sa mga nakikinig ng Bright 10, the countdown of information for
everyone. Kasama nyo pa rin ang maganda lang na lalong magpapaganda sa maganda nyong hapon, DJ Sarah. Good afternoon, Brightoners. I am your DJ, DJ Sherwin. Sa ating mga tagapakinig via airwaves, ang awiting ating narinig ay Your Love ni Michael Pangilinan. Talaga namang nakaka-in-love. Kasabay niyan, gusto muna nating i-greet ang girlfriend ng ating tech on duty na si French Jolly ng Happy 5th anniversary. Wow, sa Sunday. Wow. Yan daw ang true love. So, happy 5 years sa inyo, Jolly, and kay Krisha Galang. Ayan. Yes. Kaugnay niyan, Sherwin, meron pang mga nagdiriwang ng kanilang anniversary. Galing ito kay Miss Lani Mendoza Cruz. Batiin ko daw sila dahil wedding anniversary nila ng kanyang husband na si Jojo Cruz. So, it's their 29th anniversary. Wow! Yan yung mga patunay na talaga na mga sa pag-ibig, minsan meron din namang forever. Tama, di ba? And kung Oo. meron naman daw kayo sa mga... Ay, wait lang. Ayun. Kaya mo yan, sa... Ayun, sabi ko nga, maraming mga nakikinig sa atin, no? Single and in a relationship at married, diba, Sherwin? Mhm. So, yan lang yung mga patunay, no? Dapat maging inspirasyon natin. Yung mga nagtatagal ng ganyang taon, di ba? Sa taon-taon na taon talaga. na taon. Oo. 5 years, 29 years, forever and ever. Yes. Okay, Sherwin. So, oras na para... Ilista na po natin, no, ang 5 pang mga katanungan tungkol sa pag-ibig at relasyon. Let's now have our Brightsen number 5. This one is my favorite. Favorite. Okay. Pagkakaibigan o pag-ibigan. Paano na kaya sinasadya? Sinota mo ang best friend ko. Oh. Oh yes! Mm. Dapat pala may ano to, no? Oo. Dapat pala may drama, no? Sa, Mm. oh yes! Kaibigan mo ako. Kaibigan mo lang ako. Mm. And I'm so to make biggest mistake of falling in love with my best friend. Galing yan kay Jolina magdangal sa loves kita. Okay ka lang? Mhm. Eto naman. Pero Bogs, sinota mo ako eh. Sinota mo ang best friend mo. Galing naman yan kay Kim Chu sa Paano Na Kaya. Ito naman, Mhm. promise mo sa akin, okay? Oo. Kahit anong mangyari, forever tayo magiging magkaibigan. I'll be that one guy who never breaks up with you. And you will be that one girl who will never break up with me. Ding Dong Dantes sa pelikulang She's the One. Sherwin, ito yung mga katanungan madalas na tinatanong pero kahit madalas nang sinasagutan, patuloy pa rin tinatanong. So, for our Brightsen number 5, let's ask this. Willing ka bang mag-take risk kahit alam mong hindi ka rin sigurado sa nararamdaman niya? O ito na lang muna. Sige. Pagka nagka-feelings ka ba sa kaibigan mo, aamin ka ba sa kanya kung ikaw bilang lalaki? O sige, Oo. ako na muna. O sige. Ako bilang babae, bilang sa personality ko, yes din. Kasi para sa akin, it's now or never. Regardless of your gender, regardless of what you're feeling, as long as na nagpapakatotoo ka sa sarili mo and then you express it, edi okay. Kasi para sa akin, habang tumatagal, habang pinipigilan mo, lalong humihirap eh. Tama. And habang pinipigilan mo, Lalong kang lumalala. Yun. Oo. At lalo kang nagiging halata na may type ka sa kanya, di ba? Ikaw ba, Sherwin? Parang kamukha lang yan na wag mong i-comfort yung kaibigan mo sa or yung karelasyon mo sa mali, di ba? Mhm. Parang saktan mo na siya sa katotohanan. Oh. So ganun din 'yon eh. Dapat kailangan kang mag-take risk kasi yung unang step ng relationship, yung pag-amin. Paano niya malalaman kung gusto mo siya, kung hindi mo sasabihin? And paano mo malalaman kung gusto ka rin niya o hindi kung hindi mo siya tatanungin? Pero Sherwin, willing ka bang mag-take risk kahit na hindi mo alam kung gusto ka rin ba niya? Oo. 'Di ba? Ako kasi naniniwala ako, Sherwin, magkakaisa ba tayo dito? Naniniwala kasi ako na kahit sagutin ka or hindi ka sagutin, mas maganda na magsabi ka pa rin ng totoo. Tama, oo. Para hindi ka nabubuhay dun sa mga what ifs mo, dun sa mga regrets mo na what if sinabihan ko to noon, what if sinabi ko to sa kanya, 'di ba? And then, ang mangyari kasi nun, baka pagka na-realize mo na mahalaga siya sa'yo, kapiling na siya ng ibang tao. Tama. Pero sa mga lalaki, what's stopping you? Meron ba talagang nagpipigil sa inyo para hindi mag-confess ng nararamdaman? Or kapag ba hindi kayo nag-confess, ibig sabihin, hindi pa enough yung feelings ninyo para dun sa isang tao?
Pwede. Pwede. Pero, Kasi nakikita mo naman sa isang babae kung may chance ka eh. no. Kung wala kang chance, parang isa-set aside mo na lang muna. Kapag pinauna mo sa isip mo na hindi posible na maging kami, Mhm. yun talaga yung nagiging reason na hindi na kami tutuloy. Okay. Pero kung nakikita mo na may pag-asa naman, and kasi depende rin siguro sa ugali, if alam mo na yung ugali ng babae, Mhm. pero if you don't know her personally, Mm. yun yung mas nagtitrigger sa amin na alamin siya. Diba? Alamin muna before Oo. kayo mag-confess. Mhm. Okay. So, kapag sa mga lalaki, mostly kapag na-in-love sila sa isang kaibigan, kung alam nila na may gusto din tong girl sa kanila, talagang magko-confess sila ng nararamdaman. On the other side, yung pag-amin mo sa isang babae, yun yung way mo para malaman kung sino siya. Totoo. Kasi hindi mo malalaman talaga kung di mo siya, kung di mo pangungunahan, di ba? Mm-mm. Oo. And in our culture, di ba, nauuna talagang nagtatapat yung mga Lalaki, lalaki. oo. Pero dahil nga through innovation, makabagong panahon, Modernization, di ba? yes, Oo. pati mga babae, they can express their feelings. Para sa akin kasi, it's not kung sino yung unang umamin, kung sino yung unang nagmahal. It's about maintaining the relationship di ba? Always remember that love knows no gender, yes, di ba? totoo yun. Knows no age. Siguro yung age yung legally, pwede pang Oo, pwede pang legally. maging yan, issue yan. Oo. Pero para sa akin talaga, what matters here is at least alam mong nagpakatotoo ka sa sarili mo at wala kang regrets sooner or later. Kasi baka ngayon, pinipigilan mo yung nararamdaman mo. Yes, it's true na ayaw mo pa kasi baka sawi ako or baka Oo. paano kung tinagalan mo na ng tinagalan yan, naunahan ka na ni kuya Tama. or ni ate, Oo, di ba? tama yan, oo. So, yon. So ito yung mga tips namin, no? Mhm. Na kailangan nyong gawin every time na magtatapat kayo ng nararamdaman nyo sa isang kaibigan. Mhm. Sabi niya, take your time. Wag mong madaliin, di ba? Yes. Tsempuhan lang yan. Okay. Mhm. Next Don't- is, Don't yes. scare them away. Huwag mo naman takutin. Oo, di ba? Parang simpleng pag-amin lang. Nakita ko na magandang ugali mo. Nakita ko na Oo. napakaganda mo, di ba? Oo. I know, right, Sherwin? Ano ka masyado sabihin? Next is, talk to your other friends about it. Yeah, I do this. Always. Oo. Really? Ang sweet kaya nung ganun, no? Mm. Yung sasabihin mo yung mga kaibigan mo na, uy, type ko si ganyan. Tutulong naman ako. Build up mo naman ako. Mm. Yan. Diba? Sige. Find the right spot. Siguro kung saan mo siya iso-surprise. Tama, Kung oo. sa bahay ba, sa Mhm. office ba. Kung sino yung mas ka-close mo, di ba? Sa inyo, di ba, mas yung sa bahay? Yes. Mhm. Mas sweet, mas Oo. sincere. And then, Isali mo na rin yung mga parents. yes, Oo. totoo yun. Ligawan mo rin sila. Mhm. Choose a suitable time to meet up. Baka naman kasi ligawan mo tanghaling tapat. Yung mainit na mainit, tapos nag-ano ka pala bigla, no? Walang yun, no? Parang walang... Hindi naman ano tawag doon? hindi romantic kasi. Oo, tama. Yung mood yung diba? atmosphere. Oo, yun. Yung Init na ambience. init ka, tapos nagsusurprise ka. Di stress haggard ka pa, Tama. di ba? Be honest. Oh, this is ito. important. Oo. At ito yung pinakamahirap yatang ibigay Mhm. at mahirap anihin. Yung pagiging totoo, pagiging honest sa nararamdaman. Next is, don't be afraid of rejection. Yes, that's true. This is what we are talking about a while Oo, back. yung love kasi, kasama na din yun yung rejection, Tama. pain, lahat. Go for it! Naman. Diba? You go, girl. Come what may, diba? Yes, you go, girl. Mhm. Sige. Kailangan mo ng lakas ng loob, tapos i-consider mo na yung magiging resulta ng pag-amin mo. Maganda man yan o hindi. Sabi nga, siguro iba-iba daw ng sagot ang marami dito. Super hirap naman kasi daw mag-take ng risk sa friendship na matagal nang na-build. I guess, kailangan mo na lang sigurong tanungin yung sarili mo yung question na, magsisisi ba ako? Magsisisi ba ako kung nanatili kaming friends or magsisisi ba ako kung hindi ko sinabi yung nararamdaman ko? Kasi yung pag-amin, it's about entering an adventure eh. Mhm. Hindi mo alam kung ano yung nasa loob. Yes. Hindi mo alam kung anong mangyayari kapag lalabas ka na ng kuweba or ng tunnel, But di ba? eventually, you can always learn a lesson from that experience. Tama. Kasi it's another chapter of your story that you will unveil, kumbaga. So, that's it for our Brightsen number 5. Pagkakaibigan o pag-iibigan. Let's now have our Brightsen number 4. Ay, bakit hanggang ngayon single pa rin tayo? Someday, Oo na! Ako na ang mag-isa. Ako na ang marter.
maghihiwalay din kayo. Galing yan kay Jenilyn Mercado in English only please. Yung feeling na lahat ng kaibigan mo may kasintahan. Tuwing may family o school reunion, sila yung may partner. Tapos ikaw, single ka pa rin. Ilang Valentine's Day na ba ang iyong naranasan na wala kang ka-holding hands sa mall? Ilang sine na ba ang pinanood mo mag-isa? Natanong mo na rin ba kung bakit hanggang ngayon wala ka pa ring jowa? Ayon sa powerofpositivity.com, ito ang mga dahilan kung bakit hanggang ngayon may mga single pa rin. They feel happier being single. Diba? Agree, 100% agree. Yes. They want to work on themselves. They want to dedicate time to their future. They don't want a serious commitment. They feel content with the people in their lives already and they had bad relationships in the past. Kumbaga natakot na sa nakaraan. Kaya ayaw nang umulit. Saan ka dito nagfi-feature with? Lahat ng to. Yes. Yes, to be honest, lahat ng to. That's right. Lahat ng to. And ang sabi nga ni LM, kasi daw masarap kumain ng mag-isa, walang kahate. Tama. Hindi ko kailangan ng partner kung Oo. aagawin niya ang food ko. So para kay LM, food is love. Also for me, food is love. Food is love. Oo. Ako, work is love and ano pa ba? Personal, Being alone is love din Oo, minsan. Single life talaga. At saka kasi sa age natin, we want to try new things, we want to discover. At ang saya ng makakilala ka ng maraming friends. Yes. Believe it or not, kasi when you're in a relationship, yung comfort zone mo or yung life mo, maglilimit kasi siya eh. Kasi you will prioritize your partner, of course. Kasi you will tama. build your Oo. dreams together, di ba? Kaya binabati ko si Lola Bang Escoto nung nakaburol yung lola ko. Okay. Parang kinausap niya ako na okay lang yan kahit wala ka pang relasyon. I-enjoy mo muna yung pagkabinata mo, 'di ba? And i-enjoy mo muna yung mga bagay na meron ka ngayon kasi yun nga sabi nga sa bata pa tayo, marami pa tayong ma-explore. And sa panahon ngayon nga parang hindi na big deal no kung may girlfriend ka or may boyfriend ka. What's important is na i-enjoy mo no yung mga experience mo na nagagawa araw-araw. Totoo yun, Sherwin. And yung pagiging single kasi, it's not a weakness eh. Sometimes it's being strong. Kasi they don't know. They are always saying na, ay, single ka kasi kaya hindi mo alam yung feeling ng nasaktan. Hindi kaya. Meron kayang kung sino pa yung mga single, sila yung may masakit, may mapait, at may masaklap na nakaraan. Oo. Or may masaklap na dinaranas. And they decided to stand up Yes, and that's prove to right. other people na I can do this alone. Diba? Yes, ang hirap kayang magkaroon ng courage to do things that are usually done with couples, that you do it by yourself. Like Yes. for instance, yung manood ng sine. We can do it by ourselves. We can eat alone. Ganon. And I believe also na ikaw din sa pinaniniwalaan mo na kapag matagal kang naging alone sa buhay, Masasanay ka. Yes, and when you met someone, parang you can be independent and the same time you can be with him or her. Yes, Diba? that's right. And sometimes, hindi naman sa selfish ka or hindi ka lang marunong umintindi, pero dahil nasanay ka na ikaw lang mag-isa pag pumupunta sa mall, ikaw lang mag-isa pag bumibili ka ng gamit, when you have someone with you, parang ang hirap i-balance kasi parang you do it still alone Oo. Hindi mo minamanage yung time mo na kami kasama. Ay, oo nga, may kasama pala ako. Then, mas mabilis kang maglakad, di ba? Kasi kapag may kasama ka, dapat mas mabagal kasi you enjoy your company together. Siguro pag ganun, pag naghiwalay kayo, parang hindi mas masakit. Kasi nasanay ka na dati eh. So, Totoo na-prepare mo na yung sarili mo para sa ganung senaryo. Yung mahirap lang kapag single, matagal ng single, tapos papasok sa isang relasyon, is yung adjustment. yun. oo. Mahirap bitawan yung happiness na nararanasan mo nung single ka, then Tama. pupunta ka sa isang relasyon. So, that's it for our Brightsen number 4. Bakit hanggang ngayon, single pa rin tayo? Ito naman, punta na tayo sa ating Brightsen Brightsen number number 3. Kung isa ata sa mga mahirap na tanong to, no? Okay. Bakit kailangang masaktan sa pag-ibig? Bakit ganitong pag-ibig? Sabi nila, love is painful because it creates the way for joy, for bliss, and for compassion. Love is painful because it transforms you or it transforms you. And love is growth, di ba? Sabi nila, jealousy, insecurity, and fear of rejection, abandonment, hurt. Love itself doesn't hurt. This is true. Yes. Sabi ni Ate Maan, pabati daw yung mga nasa Jollibee Clark. And sabi niya, tama daw ba na love is too painful?
love can be painful but not that too painful. Siguro kaya nagiging painful kasi mali yung taong minahal, 'di ba? Or mali yung sitwasyon. Ayun. Mali yung timing. Ayun. So, hi din kay Ate Maan na nakikinig din sa atin ngayon. Yes. And sabi nila, love is sacrifice. Lahat ng may sakit sa huli, may saya. Sa sakit na yan, malalaman yung tatag mo sa relasyon nyo. Sa sakit na yan, mag-grow yung relasyon nyo. Doon kayo matututo bilang couple o biglang magkaibang tao. Yes. Sabi rin pala, Sherwin, bakit daw kailangang masaktan sa pag-ibig? 'Di ba mapait nun? Para daw yung sa gamot. 'Di ba yung gamot pag pinapainom sa atin, mapait? Ayaw nga nating lasapin yun kasi mapait. Pero after that, it's the reason kung bakit tayo naghihilom, bakit tayo gumagaling. So minsan, kailangan lang natin ng pait para tayo mismo umayos or kumbaga mag-mature. Parang gano'n. Tama. Ano pa, Sherwin? Sabi nila, hindi lang love ang masakit, kundi may sakit sa pag-ibig. Oh, tama yan, di ba? According to Derek Ramsey in Ex with Benefits, film po yan noong 2015, then and only then we can heal. Simply put, if there is no healing, there is no pain. Pero bakit nga kaya tayo nasasaktan? Kasi umaasa tayo sa mga bagay na wala naman talaga. Pinaasa ka lang, girl, asyumera ka. Magkape ka nga, no? Matapang. Naghihintay sa mga bagay na hindi naman darating. Minahal natin ang mga taong hindi tayo kayang mahalin. Kasi nilayuan ka niya, nilapitan mo pa siya. Ay, Diyos ko, iniwan ka na nga. Habol at binabalikan mo pa. Alam mo, panakibutas at pampalipas oras ka lang niya, pero sige ka pa rin. Pa-fall siya, tapos hopya ka. Kasi mahal mo pa rin siya, hindi ka pa makapag-move on. Kasi nag-e-expect ka pa rin. Yan yung mga dahilan kung bakit tayo nasasaktan. Yung kahit alam mo na ginawa mo ng lahat-lahat, pero hindi pa rin enough. Sabi nga dun sa isang kanta, I did my best, But I guess my best wasn't good enough. O, Diba? yun. Meron tayong texter dyan, Oo, Sherwin. sabi niya, hindi naman kasi sa kailangan mong masaktan para sa akin na DJ Sarah and DJ Sherwin. Pero di mo mapigilan masaktan kasi nagmamahal ka. Napakaganda naman ito. Katulad ni Papa Jesus na nasaktan para sa atin dahil mahal na mahal niya tayo. True love will always bring pain in any real relationship, for that is a hurdle you must overcome to truly realize how real your love for one another is. Ayan. So, kailangang masaktan para may matutunan at kailangang masaktan para maging matatag. Diba, Sherwin? So, that's it for our Brightsen number 3. Let's now move on to our Brightsen number 2. Bakit kailangang humanap ng iba? Isa sa mga lagi nating naririnig na dahilan ng paghihiwalay ay ang paghahanap ng iba, ng ating boyfriend or girlfriend, excuse me. Bakit nga ba kailangan pang humanap ng iba? Hindi ka pa ba sapat? Ano yung kulang? Ano yung dapat mong gawin? Wow, may ano pala ako dito. Bakit humahanap ng iba? Madalas, they want emotional validation from someone else. Siguro hindi ka marunong maki-appreciate. Wala ka ng ibang nakita kundi yung mali niya. Hindi mo kayang sabihin na mahal kita or hindi mo kayang purihin yung partner mo na ay, ang ganda mo ngayon, ay, ang gwapo mo, ang bait mo. Something ganon. You always look for the wrong sa tao, yung mistakes niya. Then you fall out of love with your partner. Pwede rin naman daw you fall in love with someone new. You want to seek revenge. And you're curious and want new experience. Pero, sa madaling salita, simple lang, hindi siya kontento. Nagugutom, di ba? Oo, parang gutom din minsan, no? At kapag hindi siya kontento, hayaan mo na siya. Basta alam mong ikaw ay totoo sa kanya at sa iyong sarili, wala kang dapat ikabahala. Sabi nga, kung hindi ka sapat para sa kanya, huwag nang ipilit pa. Sabi nga ng kanta ng parokya, hindi niya alam ang iyong tunay na halaga. At ito, galing ito sa ating very supportive among, si Among Kenneth Alde. Sabi niya, know your worth.
self-worth comes from within. It should never be sourced from another, but must flow from within. Yeah, that's so English. Oh my God. Hindi, totoo yun. Dapat alam mo yung self-worth mo. Yun yung dapat na hindi mo laging kine-question kasi ikaw lang naman ang may alam nung halaga mo. Tama. How can people appreciate your worth kung ikaw mismo binababa mo yung sarili mo? Diba, Sherwin? At ito din yung madalas na nagiging rason kung bakit tayo nasasaktan sa pag-ibig eh. Kasi we always try, kahit na pinalitan na tayo, dahil nga nag-hold on tayo dun sa bagay na yun, sige pa rin tayo ng sige. Yung kahit alam naman natin na hindi na siya kontento sa atin, naghanap na ng iba, we always try to compete na, ay hindi, dapat ako. Kung boyfriend, girlfriend lang yan, wag nang didibdibin ng ganun kaseryoso, di ba? Pero kung yung marriage na, siyempre, it's another thing eh. It's another story, kumbaga. Pero, sabi nga, hindi mo naman kasi mararanasan yung sakit na yan or hindi naman siya hahanap ng iba kung ikaw mismo, hindi mo hinayaang gawin niya yon sa sarili mo. Kumbaga, hindi mo kasi pinahalagahan yung sarili mo, kaya siya, hindi kanya pinahalagahan. That's it, DJ Sharon, palaban. Pak na pa. Maraming mga rason kasi hindi kapag iniwan ka, parang wag mo namang sabihin na ba't ganyan siya, iniwan niya ako. Tanungin mo yung sarili mo, anong nagawa ko, bakit niya ako iniwan? Ano yung mga pagkukulang ko, ganon, di ba, Tama. Sherwin? Pero isa lang yan na kapag ka humanap ng iba, wag mo nang ipilit kung alam mong hindi kanya niya mahal, di ba? Kasi hintayin mo pa bang sabihin niya sa'yo na umalis ka na sa harapan ko, ayaw kitang makita, hindi na kita mahal. Kumbaga, know your worth. Hindi ka karapat dapat sabihan ng mga ganon. Babae man or lalaki, di ba, DJ Sherwin? Oo. Sabi nga dito, siguro yung mga ibang tao naghahanap talaga ng iba para makapag-move on. Kahit minsan alam naman nila na hindi na tama. Pero dahil nasasaktan sila ng sobra, hindi sila makapagpigil. Malay natin, in the end, yun talaga yung makakatuluyan nila. Yun nga lang, may karma muna yan na darating dahil gumamit ka ng tao. Beware, sabi. May galit pala siya dun sa mga humahanap ng iba, di ba? So, wag tayong humanap ng iba pala. Kasi madalas din sa mga tao, di ba, pag nag-move on sila, naghahanap sila ng masasantungan. Oo, tama. Hindi nila kayang mag-move on mag-isa. Tama. So, that's it for our Brightsen number 2. Let's now have our Brightsen number 1. Ang ating frequently asked question about love. The most frequently asked question. Mhm. Paano ba ang mag-move on? Someone's always saying goodbye. I believe it hurts when Adik ka naman sa pag-asa eh. Try mo na kaya lumaklak ng realidad. Ay, kape pa! Ito, kung hindi tayo meant to be, huwag niyong pilitin. Goodbye! Move on! Let go! Ganun! Sabi yan ni Jenalyn Mercado in Walang Forever. Sabi naman ni John Lloyd Cruz sa One More Chance, Mm. siguro kaya tayo iniiwan ng mga mahal natin Mm. dahil may darating pang iba mas... Ano daw? Siguro kaya iniiwan tayo ng mga mahal natin Oh. dahil may darating pang ibang mas magmamahal sa atin. Mhm. Yung hindi tayo sasaktan at paasahin, Mhm. yung magtatama ng lahat ng mali sa buhay natin. Wow. Ito na yata ang ilang beses na nating narinig sa iba't ibang tao, babae man o lalaki. Minsan na din naitanong yan. Bagamat ilang beses na natin itong narinig, marami na rin tayong nalaman na paraan, pero bakit pilit pa rin natin itong itinatanong? Oo nga naman. Sabi nga ni Leo Leomar. Maraguen, para sa akin, ginawa ko nung ako ay nag-move on, ay iniisip ko lahat ng negative sa kanya. Lahat ng pangit na ugali at lahat ng imperfections niya. Pero kasi kahit anong gawin mo, ang hirap din mag-move on dahil tanggap mo lahat mali niya at hindi ka nais-nais sa kanya. Pero pag talagang mahal mo ang isang tao, in the... So, ibig sabihin parang kaya ka nahihirapang mag-move on. Oo. Kasi kahit isipin mo lahat ng mali sa kanya, the fact na mahal mo siya, tanggap mo lahat ng kapintasan niya, nahihirapan ka. Pero in the end, makaka-move on ka din, sabi ni LM. Kaya mo yan daw, sabi niya. Ako naman, Sherwin, siguro yung isang paano ka mag-move on sa kahit anong masakit na bagay na naranasan mo is that you have that someone or you have people with you that you can trust, that you will listen to you. Yung makita ka pa lang nila, alam nilang may pinagdadaanan ka. Yung kumbaga, a hand to hold, a shoulder to cry on, Mhm. the ears that will listen,
the heart that will welcome you, the arms that will openly welcome you to talk to them, yung mga ganon. Para sa akin kasi yun yung mga kailangan mo kapag ka nag-move on ka eh. Yung mahaba yung pasensya. Tama. Yung kahit puyatin mo na, nakikinig pa rin sila sa'yo. I remember, hi Maan. Ayan, kapag ka dinadramahan ka or dinadramahan mo, syempre pag kaibigan mo, yun lang yung may offer mo eh. Kasi once na problemado yung tao, hindi naman yan nakakapag-isipagan ng solusyon. Tama. Laging magulo, di ba? Magulo. Lagi lang siyang nagkukwento. Tapos ikaw parang hindi mo na ma-absorb yung iba, Oo. pero kailangan mong i-absorb, di ba? Kasi Yes. kaibigan mo siya. Kasi wala na siyang ibang malalapitan kung hindi ikaw. Totoo Oo. yun. At yun lang yung, kumbaga, that's the list that you can do to listen to him or Tama. her, di ba? Pero if, parang nagsasawa ka na magkwento ng magkwento, meron namang mga paraan, no, na ikaw lang na magagawa mo. Sige, ano ba yan? Sure. Una, maglaan ka ng isang gabi na alalahanin mo lahat ng nangyari sa inyo. Pero sabihin mo sa sarili mo na ito na ang huling araw ng pag-iyak at pag-alala mo sa mga nakaraan ninyo. Oho. Diba? It's okay to cry over a loss. Don't hold back. Let the tears roll. Just do it in a safe and private place. Sa kwarto, di ba? Pwede rin. Oo. Mhm. Kung hindi mo kayang mag-isa, gusto mo yung may comfort kayo. Kasi, mind you, ang hirap kayang umiyak ng ikaw lang mag-isa. Tapos you only have that pillow na ihahag mo para ma-release mo yung pain. You can have your friend. Yung makipag-usap ka sa kanila. Yung alam mong nakikinig talaga. At yung alam mo na hindi ka i-judge based dun sa pag-iyak mo. Tama. I have mga ganyang friends. Hi, Ivy, and hi, Maan. Kasi yung mga totoong kaibigan, hindi na yung ikaw yung tinitingnan nila eh. Tinitingnan nila or hindi na yung sitwasyon yung tinitingnan nila. Yung mas importante sa kanila kung sino ka sa kanila. Di ba? And siguro din maganda din kausapin yung medyo may experience na din sa pag-ibig. Mm. Para yung, minsan kaya mas masarap din makipag-usap yung mga stranger lang. Yung mga dating called tadhana pala, no? Where do broken hearts go? O yung mga naka-encounter lang sa airport, yung mga ganon. Kasi minsan, yun, yung reason doon, yung explanation, kasi hindi ka pa niya kilala, so hindi ka niya ma-judge. Tama. Ano pa yung mga tips? Next tip, 'di ba? Kung maganda ka na, magpaganda ka lalo, 'di ba? Ipakita mong hindi ka depressed, ipakita mong malakas ka. Kasi kapag nakikita niyang mahina ka, parang natutuwa pa siya lalo, no? Oo. Totoo yun. Ba't kaya ganun? Lalaki or babae? Ganun, Oo, no? ganun nga. Next one, huwag kang magpadala sa emotions mo. Sabihin sa sarili mo na kaya mong makamove on. Oo, tama yan. Next, gumimik kasama ang tropa. Friends, ayan. Binabati ko yung sorors. Yes, hello. Kasi after ng pagkawala ng lola ko, parang they always say na, tara, gana tayo para Yun, maano ka that's naman. right. Unwind. Kumbaga, Oo, wag mong unwind. ikulong yung sarili mo dun sa lungkot ng kahapon. Tama. Sabihin sa sarili na tapos na ang lahat at wala nang babalikan pa. Yes! Paano yung tula ko mamaya gusto kong bumalik? Ay, so nagugulo pala sila. De, joke lang sa Okay, sige. sariling opinion lang yan. Ito oo. pa, wag daw bigyan ng alaala ang lahat ng bagay na nakikita. Katulad ng nakakita ka lang ng jeep, naalala mo na yung magkasabay kayong umuwi at holding hands pa sa biyahe. Sobrang Naalala ko na emotional naman yung mo na pala, no? Dating called on Hannah, yung tinanong ni GM si Angelica. Lahat ng mga bagay na sinasabi niya, naaalala niya yung Oo ex nga. niya. Ayan, where do broken hearts go, Among Kenneth? Ayan, naalala ko si Among Kenneth, lagi niyang binabanggit yung dating called Tadhana. Wow, favorite niya yata, no? Ay, hindi ko Di pa naman? natanong. Okay. Next is huwag mong isipin nakakalimutan mo na siya dahil hindi mo siya maaring makalimutan. Depende na lang kung ibagok mo yung ulo mo at magka-amnesia ka. Love yourself more. Matuto ka munang maging masaya on your own. Love your family more. Love your friends more. In short, love those people who loves you. Kumbaga, why would you choose to be in a relationship na ikaw lang ang nagmamahal? Tama. Na puro sakit na lang ang iyong nararanasan. Bakit hindi mo puntahan yung mga taong talaga namang nakaka-appreciate, nakakakita ng worth mo at nagmamahal sa'yo? Diba? Siyempre dun ka. So that's it for our Brights and number 1. Paano ba ang mag-move on? Nasagot naman siguro natin, Oo no? naman, Yung tanong. Sherwin. Ang dami-dami na nga nating sagot. Diba nga, sa ating pagbabalik, ang tulang handog ni DJ Sherwin para sa lahat ng mga humihingi ng pangalawang pagkakataon sa mga taong bumabalik sa isang relasyon. Dito lang yan, kasama po ako, DJ Sherwin. At ang magandang DJ Sarah. Naging magandang na ngayon, no? Ito pa rin po ang Brights and the countdown of information for everyone. Dito lamang sa Archdiocesan Radio Station, Bright FM 91.9.
Sinapupunan ng ina ang tila nararapat na pinakaligtas na lugar para sa isang sanggol. Ngunit, taon-taon, daan-daang libong kaso ng aborsyon ang naitatala sa bansa. Mariing tinututulan ng simbahang Katoliko ang gawaing ito dahil ang buhay ay sagrado at ang buhay ay nagsisimula sa sinapupunan ng isang ina. Alam mo ba na maaari kang makatulong upang malabanan ang aborsyon sa bansa? Taong 2009 nang umpisahan ang Grace to be Born Ministry na siyang kumakalinga at tumutulong sa mga kabataang nabubuntis na walang sapat na kakayahan upang maipagpatuloy ang kanilang pagdadalang tao. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pangangailangan ng isang buntis tulad ng libreng tirahan, pagkain, prenatal check-ups at pati na rin ang gastos sa mismong panganganak, maraming buhay ang naisasalba. Sama-sama nating labanan ang aborsyon. Para sa mga nangangailangan ng tulong at nais tumulong, tumawag o mag-text sa 0936-250-9181. Save the unborn from abortion. It's a grace to be born. It's Psych Time! Pakinggan ang mga usaping psikolohiya na may kinalaman sa ating mga Pinoy. Kasama sina Doc Homer at Dada tuwing Lunes alas 7:30 ng gabi dito lang sa Bright FM 91.9 Friends Tayo! Welcome back to Brighton, the countdown of information for everyone. This is DJ Sherwin. With your maganda lang na DJ Sarah. So wala tayong song no na Oo. na-play kanina, pero may mga handog naman kami mga sorpresa para sa inyo. Kasi nga, So Brighton, hindi kami paasa. so Brighton. Hangad lang namin kayo'y mapasaya. So let us ask ourselves sa isang napakahirap pero Napakadaling sagutin. parang ano no? Parang ang ironic na Oh, mahirap ironic. na madaling sagutin. Tama. Sige. Paano mo ma-enjoy ang Valentine's kung ikaw ay single? Sige, unahin natin si DJ Sherwin. Dahil ang Valentine's ay isa Tuesday na. So, para sa ating mga tagapakinig na gustong magpadala ng tsokolate, ng cakes, Tama. teddy bears, roses, Mm. preferably white roses. Wow, juicy. Tumatanggap na po kami dito sa Bright Set. Meron akong chocolate sa bag, bigyan kita Ay, mamaya. wow. Oh my God, Sherwin. Alright, paano mag-celebrate ng Valentine's kung ikaw ay single? As far as I know, Valentine's, Wow, as ha? far as I know. Lakas ha? As far Hindi as mo naman sinabi sa akin gagawit ka ng gano. as far as I know, Valentine's is being created or being founded not only for couples. Yeah. Kasi yung puso natin yung pinagseselebra dyan, hindi naman yung mga may jowa. Totoo yun. So maraming aspeto ng puso. Pwedeng puso sa relasyon, puso sa buhay, di ba? Yung kalagayan ng inyong puso. That's Kung right. nag-function ba yan ng maayos. Mhm. Paano ba? Puso sa kapwa, di ba? Naman. Puso sa pamilya, sa mga kapatid, sa mga kaibigan. Mhm. So, paano mag-celebrate ng Valentine's Day kung single ka? It's Sige. not a big deal anymore. Kasi sa panahon ngayon, being single nga, it's not a big deal din, di ba? Mhm. Nandiyan naman yung family mo, nandiyan yung friends mo. You can have a movie date with your family. You can have a Yes. movie date with your friends. And, ba't di mo na lang sorpresahin yung mga kasingle mo? Di ba? So, isusurprise ako ni DJ Sherwin, mga kapatid. Ayan. So, alam natin yan. Nandiyan din yung mga office mates mo. Alam mo, sa maipaparamdam mo naman yung pagmamahal mo sa isang sa maraming paraan, di ba? Hindi lang naman dahil wala kang jowa, Yes. hindi mo na maipaparamdam yung Valentine's Day. Totoo yun, Sherwin. So, yung sa akin, copy-paste yung sinabi mo. Hindi, joke lang. Kasi yung Valentine's Day naman, it's on Tuesday siya eh. Tinamad pa lang magsalita. Oo, yun na lang po. Oo, pakiulit nyo na lang. Tapos yun na rin yung sagot ni DJ Sarah. Hindi kasi yung Valentine's, may pasok siya. So, ang tendency, hindi tayo ganun ka-lonely. Ako kaya, Sherwin, ilang Valentine's, actually simulat sa pool yata, yung Valentine's ko, wala talagang date.
nagkakaroon lang talaga siya ng special occasion. It's because nung high school, we're student, nung officer ako ng student council, laging yung aming fundraising event, nagpo-fall lagi siya Valentine's. So, yun yung nagiging celebration ko. At hindi ko masasabi na never ako nagkaroon ng masayang Valentine's Day kasi, yun nga, kahit sa school lang, may magbibigay yung mga roses-rosas, maraming nag-aabot. And nung elementary kami, maraming mga love letters. Yes. Ganyan. Ino-oblige nga kami ng teachers namin noon na gawa kayo ng love letter for your classmates, for your teachers. And then, having to receive yung ganon, magkaroon ka ng chance na makapagbasa ng Valentine's letter. Parang, masaya. Tsaka yung thought na Valentine's, tapos feeling mo in love lahat ng nasa paligid. Parang dun pa lang, sasaya na yung Valentine's mo. Para sa akin, if you want to celebrate it, ako naranasan ko din. Naranasan mo ba mag-mall ng Valentine's? Oo naman. Yung lahat ng maadaanan mo, may dalang Oo. may Knowing, kakwento. knowing na araw-araw sa mall ako dumadaan, no? Oo. Kaya naman na ako, DJ Sherwin, na huwag tayong mag-emote-emote na wala tayong kadate ngayong Valentine's kasi it's not a big deal eh. Kumbaga yung love naman hindi lang pang Valentine's Day. Maybe wala kang kadate ngayong Valentine's, pero naman kinabukasan meron ka ng date, di ba? So it's Tama. okay. Galing kay Junhan Sanyuran, meron kasi siyang page, yung parang biyahe ni June, biyahe niya. Pwede niyong i-search yan sa Facebook kung wala pa kayong plano ngayong Valentine's Day. Kasi meron siya mga suggestions kung saan ninyo pwedeng i-celebrate yung Valentine's, mapa single man yan or mapa in a relationship. Yes, and you can also celebrate your post-Valentine date sa It's Show Truck. Yes. Hi kila Pauline, kay Abigail, and kay Erica. Oo, experience the four-wheel fun on the 18th day of February 2017 at exactly 4 p.m. Oo, 4 p.m. onwards. And Yes. if ever makahabol kami or ako, pwede kami, makita nyo kami doon. Wow. They will feature different 4x4 Yes. vehicles. At kung gusto nyo rin daw pong magpa-sumali pa kasi may mga papremyo sila sa mga 4x4 or luxury cars, pwede nyo kaming i-message or pwede nyo silang i-message para sa mga iba pang detalye, DJ Tama. Sherwin. Yes. So, At last week, nagtula ako para sa mga binabalikan. So ano naman kaya yung side ng mga taong bumabalik sa isang relasyon? Ano kaya yung nagtulak? Ano kaya yung dahilan? Bakit kaya nainip lang ba sila kaya bumalik? Ano ba yung dahilan? DJ Sherwin. siguro yung dahilan dyan, no? Ano yon DJ Sherwin? Tuloy Sige. mo. Oo. Yung mga dahilan kasi minsan dyan, minsan naiinip, minsan gumanda lang siya lalo, kaya ganon. Pero may mga dahilan naman eh. Yung mga makabuluhang dahilan. Hello, nagbabalik ako. Ayan. Kasi may tumatawag kay DJ Sherwin eh. Oh, Kaya... ganyan yung mga taong sikat eh. Ah! Wala doon tumatawag sa'yo sa... Wala. Hindi ka sikat sa... Walang De, joke tumatawag lang. ngayon kasi alam niya nagtatrabaho ako. Understanding sila. Ano pa? Sige, ano ba yung... Oh, ladies and gentlemen, may I present to you the nag-iisa at wala ng iba, DJ Sherwin. Yung tula pong ito is entitled Susulong Aatras, Mabibilanggo, Tatakas. Magulo, yun lang. Oo, magulo siya, no? Parang paiba-iba ng isip. So, susulong aatras, mabibilanggo, tatakas. Kailan, saan, at sa papaanong paraan, ikaw ay balikan at muling mahagkan. Nasa utak ang umaapaw na kasagutan. Di malaman ng katawan paano sisimulan. Isang segundo, minuto, oras, araw at linggo. Pagbukas ng mata, sumapit na pala ang buwan ng Agosto. Mga bumbilay kumutitap na sa araw ng Pasko at ang makulay na kalangitan sa unang araw ng Enero. Susulong, aatras, mabibilanggo, tatakas. Panghihinaan ng loob, ipagpapaliban bukas. Pabukas ng pabukas. Kailan ako magiging bukas? Sa pagkakakulong, dapat nang magpumiglas. Nais kong tumakbot, siya'y habulin. Ang damdaming nag-iibay, aking sasagipin. Baka nang sa iba, siya ay mapaibig at ibigin.
baka mag-iba na ang ihip ng hangin. Subalit ako'y natatakot, baka wala ng pagmamahal na ni kapiranggot. Baka maramdamay 1,000,000 kurot. Baka ang pag-ibig niya sa aki matagal nang pumalaot. Aww! Palakpakan, masigabong palakpakan mga kaibigan. Totoo yun, no? Minsan sa pag-aalangan natin na bumalik, lalo lang siyang lumalayo. Tama. Hahayaan ba natin na makita na natin siyang hawak ng iba bago pa tayo lumapit? Yun yung, kumbaga, connected din yan dun sa kaibigan or pag-iibigan. Tama, Pagkakaibigan or pag-iibigan. Yung, huwag na nating, if we have the chance, kumbaga, yung, yung English na sinasabi dun, that sometimes is minsang never, yung parang ganon. Like, someday, parang minsan, never na yung kaano niya. Yes. Ibig sabihin. Oo. So, if we have the chance right now, bumalik na. Oo. Okay. Para kasing huwag niyong gawing, rason. Yung natatakot ka. Siguro isa yun sa mga factor kung bakit ayaw nating bumalik. Pero sabi nga natin, you have to take risk, di ba? Oo. Kaya Parang, nga dun, adventure yan. Hindi mo alam kung ano yung patutunguhan. So, why don't you try, di ba? sabi nga dun sa tula ko, nung nakaraang Friday, is, kung babalik ka, sana noon pa at hindi ngayong kaya ko nang mag-isa. Kasi once na komportable ka na dun sa pagiging single mo, pagiging mag-isa, parang ayaw mo nang i-let go yung fun na yun yung freedom na yun Lalo na kung dun sa mga tao talaga na they love freedom. Tama. Kesa mahuli ka, gawin mo na ngayon. Oo. Hindi pa huli ang Valentine's Day. Pwede kayong magka-love life. Kasi ito yung tulang to, parang sumusulong ka na. Papunta ka na doon. Oo. Pupuntahin mo Dun na ka siya, na pero aatras ka na naman. Tapos, kapag nandun ka na, kapag nabilanggo ka na, kapag parang nakulong ka na doon sa sitwasyon na yon, tatakas ka na naman, di ba? Oo. So, yun yung mahirap Wala tayong parang malinaw na desisyon. Parang wala tayong paninindigan kung tutuloy ba tayo o hindi. So, yun yung mahirap. Kapag ganun po yung sitwasyon, mas lalong humihirap din yung sitwasyon and parang mas lalong nawawala ng tsansa para makuha mo siya muli at magbalikan kayo. Totoo yan, DJ Sherwin. Para sa akin, ngayong, siguro to wrap up the discussion, Sherwin, ngayong malapit na ang Valentine's Day, huwag nating kalimutang iparamdam dun sa mga taong nagmamatter sa atin kung gaano sila ka-espesyal para sa atin. Exactly. Boyfriend man yan, girlfriend mo man yan, sino man yan, kung importante siya sa'yo, remind her or remind him. 'Di ba? How much she means to you. Parang ganon. Wag naman yung tipong, ay, kaibigan ko lang naman yan. Hindi niya na kailangan ng bati ko ng Valentine's Day. Malay mo, single siya. Yung bati mo lang ang makakapagbuo ng araw niya. Pero inuulit ko, sa mga gusto po kami nga bigyan ng regalo, pwede po yan. Oo. Sino ba naman ang magdadamayan kundi tayo din? So, calling all the single ladies. Oo, di ba? Ganun pala. And Sherwin, i-greet lang din natin ng happy sacerdotal anniversary ang ating Among Jean. Yes, Among Eugene Reyes. Alam ko, nagse-celebrate na siya ng kanyang almost 30, if I'm not mistaken, 33 years. Ganyan. So, namimiss na rin natin siya dito sa radio. Sana bumalik siya, di ba? DJ Sherwin. Tama. And iingat din kay Ma'am Yasmin na pabalik na ng Saudi. Kapatid yan ni Engineer Khaled. Sabi niya, pagdating daw niya doon, ipapalike niya yung page natin. So, mga Arabians na yung makikinig sa Brighton. So, we have to speak in English. Wow, oh diba? my God, really? Binabati ko rin po ng bon voyage yung aking auntie na aalis na ng bansa ulit sa Monday. Kay Tita Cecil David. Take care, Tita, and I'll see you again soon. Yes, so ingat po. And ganun din, good luck din sa mga ECEs, CPE 5A sa kanilang thesis defense. Ayan. So, si Ma'am Mary Ann, ngayon lang siya nakapakinig. Sabi niya, akala niya ako lang daw mag-isa. Ganda kaya yung tawag sa akin ni Ma'am Mary Ann. Kaya mahal na mahal ko si Ma'am Mary Ann. Ganda, oo. Oo, pero, hindi. Nandiyan na pala si DJ Sherwin. Sabi niya, Ma'am Mary Ann, kanina nag-greet ka namin yung mga pabati mo. Wow, thank you po, Ma'am Mary Ann, dahil na-miss niyo ako, no? Oo, and si Ma'am Mary Ann, natutuwa talaga siya
The fact na niremind niya pa talaga sa phone niya na every Friday, 4 o'clock, it's Brighten. Wow. Ganda, sabi. Ganyan ba? May alarm ba sa... Oo. diba? Sabi ko nga sa inyo, kung hindi po dahil sa Brighten, yung Friday namin, hindi magiging ganito kasaya. Tama. Yung mga likes nyo po, yung mga messages nyo po na sinasabi nyo na gusto nyo yung Brighten, marinig nyo every ganito, nagtatanong sila ng airtime natin, kailan daw tayo pwedeng pakinggan, whether radio or Facebook Live, natatouch po kami. At saka yung makikita mo na nag-like sila ng mga older, natutuwa kami. And hearing that from talaga namang kapita-pitagang kagalang-galangang mga tao, talagang nagpapasalamat po kami. And kahit hindi natin sila in-invite to like our Facebook page, Nagla-like. sila mismo, no, yung nagkusa na i-like yon. At sa mga patuloy po na sumusuporta si Brighten, maraming salamat. Thank you, Ma'am Lilette Chua and family, Miss Eusebio, Mr. Boy Tumang, Miss Agnes Tumang, Mr. and Mrs. Alex Ko, Joday Bakery, GC and Erlinda's Bake Shop, Tita Cel of Barangay San Jose, Tita Baby Kunanan, Tita Marcelina Quizon, and of course, sa Santa Maria Archive team for our kaganafan. And kung kayo po, meron kayong mga events na gusto nyo kaming isawa, puntahan, pwede po namin i-feature yan sa aming page. At pwede rin po kaming pumunta dyan para makisaya. Fun lang, DJ Sherwin. Yes. DJ Sherwin, happy Valentine's Day to you! Advanced Happy Valentine's also to you, DJ Sarah, And na so- maganda lang. Ay, I know, right? Ano ba? And sa ating mga tagapakinig, maraming salamat po. And sana ma-enjoy ninyo yung Valentine's Day and inyong weekend. So, alright? Maraming salamat muli sa lahat ng nakinig sa amin dito sa Brighten. Muli nyo kaming samahan sa susunod na Biyernes, alas 4 hanggang alas 5:30 ng hapon sa Bright FM 91.9. Huwag ninyong kalimutang i-like at i-share ang aming official Facebook page. It's www.facebook.com/Brighten919. Marami kami mga videos at episodes na maaari nyong balikan. Muli, ako pa rin ang maganda lang na nagpaganda sa maganda nyong hapon, ang nag-iisa din, DJ Sarah. Kasama din, nawala bigla yung ano ko. No? Kasama din, DJ Sherwin. At ito po ang Brighten,